Panagbanga season na nga guys. Kaya naman napapanahon na para bumalik tayo dito sa summer capital of the Philippines. At tinatawag din na the City of Pines. Kaya naman come and join me as we revisit, rediscover, breathe a little fresh air, magpalamig, makisaya at mag-enjoy as Baguio is the place to go. Kaya naman guys, what are you waiting for? Single ka man? Taken or broken? Well, sabay-sabay nating damhin ang pag-ibig ng February dito sa Baguio City. Let's go! Sa sobrang excitement ko, isang araw bago ang trip ko ay nag-epake na agad ako guys. Paano ba naman kasi guys? Ang tagal-tagal ko na talagang pinapangarap na makabalik ng Baguio City. And now is the right time para bumalik tayo ng Baguio. Oh my God, excited ako. So kinabukasan pumila ako dito sa may Robinsons biyaheng Trinoma. From Trinoma bumiyahe ako dito sa MOA. Dito kasi yung magiging pick up point ng van na sasakyan ko papunta ng Baguio. Dahil advance ako ng 1 hour, kumain muna ako dito sa may McDonald's. Then after ko kumain, sakto nandito na yung van na sasakyan ko. So, diretso na ako nito papunta ng Baguio. After a few minutes, dito muna kami nag-stop over sa Lakeshore. And then morning, touchdown sa Baguio. Ito na yung Colors of Stobosa. And sa first destination ko, nagpunta kami dito sa Strawberry Farm, dito sa La Trinidad, Benguet. At dito nyo makikita ang malawak na taniman ng mga strawberries. Hindi pa ganon kalamig ang klima sa Baguio. Kaya tamang picture-picture lang muna. Saktong may nagtitinda na dito ng strawberry taho. So let's taste the iconic strawberry taho here in La Trinidad. Must try ito kapag pupunta ka ng Baguio dahil hindi makukumpleto ang Baguio tour mo na hindi mo na ititikman itong strawberry taho. Kaya naman ito na, makakatikim na tayo nito ulit. Na-amaze ako kasi real strawberries yung nasa loob. Hindi siya kagaya dati ng strawberry taho na syrup yung nilalagay. Kaya naman masasabi kong legit yung strawberry taho na nakain ko. After ko kumain, naglibot-libot naman ako dito sa iba't ibang mga souvenir shops. Then we go straight sa next destination ng Igorot Stone Kingdom. And bumungad sa akin dito yung float na ginamit ng Igorot Stone Kingdom sa Panagbanga. Nagbayad lang ako ng entrance fee and ito na, nandito na tayo sa Igorot Stone Kingdom. And grabe, ang lawak pala niya talaga sa personal. Though nakakapagod nga lang yung pag-akyat-akyat mo dito, pero sulit naman kasi IG worthy lahat ng mga spots na pwede pagpicturean nyo dito. At pinakamagandang spot dito ay yung bridge nila sa taas. Pagkababa ko ng Igorot Stone Kingdom, pumunta na kami agad sa aming transient. Dahil pagpatak ng gabi, pumunta kami dito sa may Lion's Head para magpicture. Hindi alintanang suot ko dito sa sobrang lamig ng panahon, di ba? After namin pumunta ng Lion's Head, pumunta naman kami ng Burnham Park para maglakad-lakad. Hindi na kami nagtagal doon kasi kinabukasan nagpunta na kami dito sa Botanical Garden. And grabe ang haba ng pila doon, so punta kayo ng maaga. Pero once na nakapasok na kayo, sulit na sulit talaga yung binayad nyo dito. So sobrang ganda ng mga view at very IG worthy lahat. Yung tipong wala kayong palalampasin sa lahat ng mga makikita nyo kasi sobrang ganda. Syempre papahuli ba ako? Ito na nga. Meron din pala sila ditong mala Singapore ang atake. And after nun, nagpunta na kami dito sa may Mines View Park. And grabe guys, wala pa rin kupas itong ganda ng Mines View. So dito na kami sa Burnham Park ulit, nagpalipas ng gabi. Dito na namin na-experience yung dalawang night market. Yung isa sa Session Road, yung isa na dito naman sa Burnham. And grabe guys, ang daming tao. So basically, na-enjoy ko na lang dito yung moment na to. Tamang lakad-lakad lang sa kalagitnaan ng gabi. Sobrang dami din ng mga stalls na pwede mong ma-enjoy. Pwede nyo rin i-check yung mga coffee shops dito na mabango, tapos mukhang masarap naman. So ayan, tamang lakad lang talaga tayo dito sa Session Road. Sakto may rakrakan din dito sa may street nila. So dito na ako dumiretso sa SM Baguio para ma-experience itong mala-Taiwan nilang escalator, Charis. Maganda kasi yung view deck nila dito sa may rooftop. And tanaw na tanaw mo doon yung malawak na city light. So ayan, pasit nabi, magpapaka-senti-senti lang muna ako dito while enjoying the view of city light. Nagutom na mga tao kaya kumain kami dito sa may Good Taste. Masarap ang mga foods and delivered ito ng mga robots. And then after nun, naglibot-libot lang kami dito sa mga stalls. Sakto naman na nag-open na yung night market dito sa may gilid ng Burnham Park. So I grabbed the opportunity to make libot. Then I spent the last day dito sa Diplomat Hotel. Unfortunately, closed na pala yung Diplomat Hotel. Dito na lang kami nag-picture-picture sa labas kasi hindi na kami pinayagang makapasok sa loob. Then we went straight dito sa Lourdes Grotto.
Nag-expect ako ng mahabang akyate pero inakyat na pala kami ng van. Katabi niya na rin dito yung Mirador Heritage. Perfect sites na naman ito para sa mga pagpipicturan. Tanaw nyo rin dito yung mga good looking na mga dikit-dikit na bahay and also sea of clouds. Kagaya nito. Grabe, ang ganda ng view and ang ganda din ng place na to. Welcome guys to Mirador Heritage. And here's a great view guys. Grabe, ang ganda 'di ba? And guys, pwede rin kayo mag-picture dito sa bell na to. Need nyo lang pumila. Well, may upuan naman dito. Pwede kayong umupo while waiting for your turn. Hapon na rin nung natapos yung tour namin and ito na yung view ng pag-uwi namin. And that's it for today's mini vlog. I-follow nyo yung mga social media accounts ko guys to keep you updated sa mga latest vlogs ko. Goodbye guys!